Malapot ang gabi, kasing lagkit ng ulan na humahagupit sa bintana ng sasakyan habang tinatahak ni Theodora ang daan patungo sa Viluna Medical Center. Sa tabi ng seatbelt, maingat niyang itinuod ang isang thermal flask. Sa loob niyon ay ang espesyal na lugaw na may luyang dilaw at itlog. Mainit pa at sadyang niluto niya para kay Thaddeus. Alam niyang pagod ang asawa sa sunod-sunod na operasyon ng militar at sa mga ganitong pagkakataon, ang pag-aalaga ni Teddy ang nagsisilbing kuta ng lalaki. Pumasok siya sa lobby ng ospital, binati ng guards na kilala siya bilang anak ng general at asawa ng premyadong koronel. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa bango ng luya at bawang na lumalabas sa bitbit niyang lalagyan. Sa isip ni Teddy, ang init ng lugaw na ito ay simbolo ng 10 taon nilang pagsasama, payak, tapat, at laging nagbibigay ng ginhawa. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo ng obstetrics ward, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Bakit narito si Thaddeus sa palapag na ito? Akala niya ay nasa emergency room ang asawa. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng delivery room ay hindi nagkakamali. Hinga ng malalim, Talia. I'm here. Hindi kita iiwan. Konti na lang. Lalabas na ang anak natin. Tumigil ang mundo ni Teddy. Ang boses na yon, ang malambot at mapagmahal na tono na tanging para sa kanya lang dapat, ay ibinibigay ng asawa niya sa ibang babae. Sumilip siya sa maliit na salamin ng pinto. Doon, sa gitna ng malamig at puting liwanag ng silid, nakita niya si Thaddeus, ang koronel, na tinitingala ng lahat dahil sa dangal nito ay nakaluhod sa tabi ng isang kama, mahigpit na nakahawak sa kamay ng isang batang Y nurse na si Talia. Pinupunasan ni Thaddeus ang pawis sa noo ng babae habang ang mukha nito ay bakas ng matinding pag-aalala at pag-ibig. Ang thermal flask sa kamay ni Teddy ay biglang bumigat, tila naging 1 toneladang bakal. Ang init ng lugaw na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila nanununo sa kanyang balat. Isang nurse ang lumabas mula sa kabilang silid at nagulat nang makita siya. Ma'am Teddy, bakit po kayo nandito? Ang boses ng nurse ay naging hudyat para lumingon si Thaddeus. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng siwang ng pinto. Walang pagsisisi, walang gulat na nauwi sa paghingi ng tawad. Ang nakita ni Teddy sa mga mata ng asawa ay pagkairita. Na tila ba siya ang istorbo sa isang sagradong sandali ng pamilya nito. Dahan-dahang lumabas si Thaddeus. Iniwan si Talia na umuungol sa sakit sa loob. Hinarap niya si Teddy sa gitna ng pasilyo. Ang unipormeng militar nito ay malinis at plansado. Ngunit ang pagkatao nito sa paningin ni Teddy ay nagsimulang mabulok. Teddy, what are you doing here? Malamig na tanong ni Thaddeus. You shouldn't be here. It's a private matter. Private matter? Halos hindi lumabas ang boses ni Teddy. Ang lalamunan niya ay tila puno ng bubog. Thaddeus, I cooked this for you. I was worried you hadn't eaten. At ang makikita ko ay ang asawa ko na nagpapaanak sa ibang babae. Tumingin si Thaddeus sa bitbit ni Teddy, pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang asawa nang may halong pagkabagot. Teddy, let's be realistic. You couldn't give me a child. Talia is giving me a son. Isang tagapagmana ng pangalan ko. If you really love me, maiintindihan mo na kailangan ko ito. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Baka makasama sa baby. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Teddy ay naputol. Hindi siya sumigaw. Ang galit niya ay hindi apoy, kundi isang nagyeyelong karagatan. Napatingin siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nabitawan niya ang thermal flask. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa matigas na semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasunod ng pagtilamsik ng mainit na lugaw sa sapatos ni Thaddeus. Ang puting ceramic na takip nito ay nadurog sa libu-libong piraso, hudyat ng katapusan
ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang pagkaing niluto niya ng may pagmamahal ay nakakalat na ngayon sa sahig, marumi, walang silbi, at tila isang malaking insulto. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong ni Teddy sa sarili sa wikang Tagalog, ang bawat salita ay may pait ng lason. Ang 10 taon ng pagsisilbi ko sa iyo, Thaddeus, ay kasing dumi na lang ba ng lugaw na ito sa paningin mo? Inangat niya ang kanyang mukha. Wala ng luha. Ang mga mata ng isang PhD psychologist at anak ng general ay nagliyab. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang coat. Teddy, sino ang tinatawagan mo? I said, quiet down. Pagbabanta ni Thaddeus habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Teddy. Tila sinusubukang pigilan ang sitwasyon na unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol. Maingat ngunit matatag na inalis ni Teddy ang kamay nito. Don't touch me. You've crossed the line, Thaddeus. What you did has consequences, professionally and personally. Nang may sumagot sa kabilang linya, naging malamig at tuwid ang boses ni Teddy, puno ng awtoridad at determinasyon. Papa, it's Theodora. I'm at the military hospital. I need you to authorize an emergency relief of command for Colonel Castillo, now. Nanlaki ang mga mata ni Thaddeus. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. At ang kumpiyansang kanina lamang ay matatag ay tila gumuho sa isang iglap. Teddy, you wouldn't... Mahina niyang bulong. Halatang nabigla sa nangyayari. Tahimik na ibinaba ni Teddy ang telepono. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng desisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thaddeus na ang sitwasyong akala niyang hawak niya ay tuluyan ng nabago. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, kasing puti ng mga pader ng ospital. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na iyak ng sanggol ang nagmula sa loob ng silid ni Talia. Isang bagong buhay ang sumilang, kasabay ng tuluyang pagkamatay ng dangal ng isang lalaking akala ay kaya niyang paglaruan ng isang albarado. Tumalikod si Teddy, iniwan ng asawa at ang kalat ng lugaw sa sahig. Sa bawat hakbang niya palayo, ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat hampas ng martilyo sa kabaong ng karera ni Thaddeus. Ang bawat hakbang ni Theodora palayo sa silid na yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ramdam niya ang mga mata ng mga nurse at doktor na nakasunod sa kanyang likuran, mga matang puno ng awa, ngunit may halong panunuya. Siya si Doktor Theodora Alvarado Castillo, ang babaeng tinitingala dahil sa talino at gilas, ngunit sa sandaling ito, siya ay isa lamang asawang nalinlang. Sa loob mismo ng teritoryong akala niya ay ligtas siya. Tumigil siya sa harap ng malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang refleksyon ay isang malupit na biro. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa hangin at ulan sa labas. Ang kanyang suot na mamahaling trench coat ay may bahid ng talsik ng lugaw. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kanyang mga mata. Mga matang pagod na sa pag-unawa, pagod na sa pagiging mabuting asawa. Ma'am Teddy, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong ng isang batang nurse na dumaan. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Teddy. Gaano na ito katagal, nurse? Gaano na katagal na kilala niyo si Thaddeus bilang asawa ng babaeng yon? Yumuko ang nurse, hindi makatingin ng diretsyo. Ang pananahimik nito ay sapat na sagot. Isang matalim na kirot ang humiwa sa dibdib ni Teddy. Habang siya ay abala sa pag-aayos ng mga charity gala para sa mga pamilya ng mga sundalo, ang sarili pala niyang asawa ay bumubuo na ng sariling pamilya sa ilalim ng kanyang ilong gamit ang pangalang ibinigay ng kanyang ama. Teddy, wait! Ang boses ni Thaddeus ay umalingaw-ngaw sa labi, sapat na malakas para muling lumingon ang mga tao. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pag-aalala para kay Talia, kundi ng matinding takot para sa kanyang reputasyon. Anong ginawa mo? Sinong tinawagan mo? Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Teddy. Pilit siyang hinihila
patungo sa isang sulok na walang tao. I'm warning you, Teddy. This is my career we're talking about. Huwag kang maging emosyonal. Let's talk about this like adults. Hindi yung isusumbong mo agad ako sa papa mo. Tiningnan ni Teddy ang kamay ni Thaddeus sa kanyang braso. Ang init ng balat nito ay tila lason. Bitawan mo ako, Thaddeus, bago ko makalimutan na isa akong doktor at baka kung ano ang magawa ko sa iyo. You don't understand. Asik ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na manipulasyon. I did this for us, for the lineage. Alam mo kung gaano kahalaga sa isang opisyal ang magkaroon ng anak na lalaki. You failed me there, Teddy. Sa loob ng 10 taon, puro ka trabaho, puro ka pasyente. Si Talia, siya ang nagparamdam sa akin na lalaki ako, hindi lang yung asawa ni Dr. Alvarado or menugang ng general. I deserved a son, and she gave it to me. Ang bawat salita ni Thaddeus ay tila isang sampal na may kasamang asin. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman ni Teddy ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na dapat niyang naramdaman, ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Kasalanan ko pa pala. Bulong ni Teddy. Ang kanyang tono ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal ng isang baril. Dahil ba sa hindi ako makabuo, binigyan mo ang sarili mo ng lisensya na bastusin ang sumpa natin sa harap ng altar, na gamitin ang pondo ng militar para sa kinalalagyan nyo ng kabit mo? Wala kang ebidensya niyan. Depensa ni Thaddeus, bagamat ang kanyang mga mata ay panay ang kurap. Tanda ng pagkakailang. Wala pa, sagot ni Teddy. Pero magkakaroon ako. At kapag nakuha ko na ang lahat, Thaddeus, titiyakin ko na ang tanging maiiwan sa iyo ay ang pangalan mo, na wala na ring silbi dahil wala ka ng dangal. Pumunta si Teddy sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga luha ng langit para sa kanyang nawasak na pangarap. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng natapon na lugaw ay nananatili pa rin. Isang paalala ng kanyang hangal na pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang bagong bili na tablet at binuksan ang isang naka-encrypt na folder. Hindi siya basta-basta umalis ng bahay nang walang paghahanda. Bilang isang military psychologist, alam niya ang bawat galaw ng mga taong may itinatago. Matagal na siyang may hinala, ngunit ang makita ang katotohanan sa loob ng delivery room ang huling piraso ng puzzle. Dinaliri niya ang screen at tinawagan ng isang numero na tanging sa oras lang ng giyera niya ginagamit. Teresa, si Teddy ito. Aniya nang sumagot ang kabilang linya. Ang boses ni Attorney Teresa Robles, ang pinakamatalas na abogado ng military law, ay naging alerto. Teddy, gabi na. Anong nangyari? The bomb has exploded, Teresa. I saw them at the hospital. He has a child with that nurse. Diretsyong sabi ni Teddy. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Kailangan ko nang simulan ng Operation Clean Sweep. I want his bank records, his logs sa logistics, and every single centavo he spent on that woman. I want him stripped, Teresa, not just of his rank, but of his pride. Are you sure about this, Teddy? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. You will be the woman who took down the golden boy of the army. Paalala ni Teresa. Tiningnan ni Teddy ang kanyang sarili sa rearview mirror. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ng mantsa sa kanyang pisngi. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang asawang nagluluto ng lugaw sa madaling araw. Siya na ang anak ng general. Hindi ko siya ibabagsak, Teresa. Sagot ni Teddy habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Hinayaan lang niyang mabulok ang sarili niya. Ako lang ang maglalabas ng basura. Pinaharurot ni Teddy ang sasakyan palayo sa ospital. Sa kanyang isip, naglalaro ang isang alaala. Ang mukha ng waway nurse na si Talia. May isang bagay sa ekspresyon ng babaeng yon kanina, ang tila hindi tama. Hindi ito basta takot. Ito ay tagumpay. Bakit napakabilis na nalaman ni Thaddeus na lalaki ang anak niya bago pa man ito tuluyang lumabas?
At sa gitna ng dilim ng kalsada, isang tanong ang hindi mabitawan ni Teddy. Sino ang nagpadala sa kanya ng anonymous text message kaninang gabi na nagsasabing, "Ang asawa mo ay nasa delivery room 3?" Ang pagpasok ni Teodora sa kanilang mansyon sa loob ng kampo ay tila pagpasok sa isang libingan. Ang bawat sulok ng bahay ay may amoy ng lavender at sariwang kape. Ang mga paboritong pabango ni Thaddeus na siya mismo ang matiyagang pumipili. Ngunit sa gabing ito, ang bango ay naging lason. Ang bawat mamahaling muebles, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, at ang bawat plaka ng parangal na nakasabit sa dingding ay tila mga saksi sa isang mahabang panloloko. Umupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kama kung saan 10 taon silang magkasamang nangarap. Hinawakan niya ang lumang dikahoy na baul sa gilid ng mesa. Doon nakatago ang mga alaala ng kanilang simula. Inilabas niya ang isang kupas na uniforme, ang unang fatigues ni Thaddeus, noong siya ay isa pa lamang lieutenant na walang pangalan at walang yaman. Naalala ni Teddy ang gabi bago ang unang deployment ni Thaddeus sa Mindanao. Noon, wala silang kahit ano kundi ang pag-ibig nila sa isa't isa. Siya ang matiyagang nagtatahi ng mga tastas sa kanyang uniforme. Siya ang naglalagay ng pabaong sulat sa loob ng bota nito upang hindi ito mawalan ng pag-asa sa gitna ng giyera. Naalala niya ang init ng yakap ni Thaddeus. Ang pangako nitong, "Teddy, kahit maging general ako, ikaw lang ang reyna ng buhay ko. Ang utang na loob ko sa iyo at sa pamilya mo ay babayaran ko ng katapatan hanggang sa huling hininga ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teddy. Ang utang na loob na yun pala ang naging mitsa ng kanyang galit. Marahil, sa bawat tulong na ibinigay ng kanyang ama, sa bawat promosyon na nakuha ni Thaddeus dahil sa koneksyon ng mga Alvarado, ay unti-unti ring namamatay ang respeto ng lalaki sa sarili. Ang bawat tagumpay nito ay may anino ng kanyang biyenan, at ang aninong iyon ay naging kulungan para sa isang lalaking may nakatagong insecurities. Tumayo si Teddy at nagtungo sa opisina ni Thaddeus sa loob ng bahay. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga dokumento nito. Naghahanap siya ng kahit anong magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit sa halip na pag-asa, isang maliit na asul na sobre ang nalaglag mula sa loob ng isang folder ng logistics report. Binuksan niya ito. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Ang petsa? Noong nakaraang buwan lang, ang araw ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Isang diamanteng singsing, 1.5 karats. Basa ni Teddy sa kanyang isip. Naalala niya ang gabing iyon. Naghanda siya ng isang engrandeng dinner, nagsuot ng pulang bestida at naghintay hanggang madaling araw. Dumating si Thaddeus na pagod, humingi ng paumanhin dahil sa emergency meeting sa Camp Aguinaldo at binigyan lamang siya ng isang mabilis na halik sa noo nang walang dalang kahit anong regalo. Akala niya noon, sapat na ang presensya nito. Akala niya, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ngunit ang singsing na ito, hindi ito napunta sa kanya. Ang diamanteng binili gamit ang perang marahil ay mula sa pondo ng unit, ay kislap na ngayon sa daliri ng isang wine nurse na nagngangalang Talia. Ang singsing na dapat ay simbolo ng kanilang dekadang pagsasama ay naging kabayaran sa pagtatrader nito. Hinawakan ni Teddy ang kanyang tiyan. Isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam ang tila kumikirot sa loob. Ang kawalang kakayahan na ibinibintang ni Thaddeus sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. 3 taon na ang nakakaraan, naglihi siya. Ngunit sa takot na makaapekto ito sa krusyal na promosyon ni Thaddeus, dahil kailangan nitong maging laging handa para sa field duty, ay nilihim niya ang paghihirap ng kanyang katawan hanggang sa makunan siya sa gitna ng isang operasyon sa ospital. Pinili niyang protektahan ang karera ng asawa kaysa sa sarili niyang pighati.
Napakagaling mong aktor, Thaddeus. Bulong ni Teddy, habang ang resibo ay nayuyupi na sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ginamit mo ang sakripisyo ko para gawin akong may sala sa paningin mo. Ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Si Thaddeus ay nakatayo doon. Basa pa rin ng ulan. Ang mukha ay pagod, ngunit may halong bagsik. Teddy, stop digging. Hindi mo alam ang pinapasok mo? Sabi ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa isang kaaway. Hindi natinag si Teddy. Ipinakita niya ang resibo ng singsing. Para kanino ito, Thaddeus? Para ba sa tagapagmana mo? O para sa babaeng pinalit mo sa akin habang ako ay abala sa pagprotekta sa pangalan mo? Lumalapit si Thaddeus. Sinusubukang agawin ang papel. Ngunit mabilis na umiwas si Teddy. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Teddy ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Ang kawalan ng pakiramdam. Talia loves me for who I am, not for being General Alvarado's son-in-law. Asik ni Thaddeus. She gave me what you couldn't. At kung sa tingin mo ay mapapabagsak mo ako gamit ang mga papel na, yan, nagkakamali ka. I have friends, Teddy. Friends who know how to make documents disappear. Ngumiti si Teddy, isang ngiting punong-puno ng pait at panganib. Friends? You mean the same friends who are currently being investigated by the Internal Affairs? Thaddeus, you forgot one thing. I don't just study minds. I study patterns. And your pattern is about to end. Ang bawat liwanag ng screen ng laptop ni Teodora ay tila isang mitsa na unti-unting sumusunog sa natitirang pasensya sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri at ang mahinang paghampas ng ulan sa bubong. Bilang isang military psychologist, ang gawaing ito ay parang pag-analisa sa isang sira-sirang pasyente. Ang kaibahan lang, ang pasyenteng ito ay ang sarili niyang buhay. Sinimulan niyang halungkatin ang digital na bakas ni Talia Mendoza. Hindi mahirap hanapin ang babae. Sa mundo ng social media, si Talia ay isang bukas na aklat ng kapalaluan. Ang kanyang profile ay puno ng mga larawan ng mamahaling kape, mga designer bag na hindi kayang bilhin ng sahod ng isang ordinaryong nurse, at mga caption tungkol sa blessings mula sa isang lihim na tadhana. Habang ini-scroll ni Teddy ang mga post, isang partikular na larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Larawan ito ng isang diamanteng singsing, ang singsing na nasa resibong hawak niya kanina. Ang caption ni Talia ay tila isang patalim. True love doesn't need a contract. It only needs a heart that knows how to appreciate a real man. Thank you, my Colonel. I am finally home. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teddy. Home? Bulong niya. Ang tahanang itinayo mo ay mula sa mga ninakaw na bato mula sa bakuran ng iba. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Teddy ang pattern ng manipulasyon ni Talia. Hindi lang ito basta pag-ibig. Ito ay isang kalkuladong pag-akyat sa lipunan. Nakita niya ang mga mensahe sa isang nakatagong forum kung saan nagrereklamo si Talia tungkol sa isang matandang pader na humaharang sa kaligayahan nila. Ang pader na yon ay walang iba kundi si Teddy. Doon naintindihan ni Teddy ang tunay na lason. Hindi lang basta katawan ang ibinigay ni Talia kay Thaddeus. Ibinigay niya ang lunas sa pinakamalaking sugat ng lalaki, ang kanyang ego. Sa bawat bulong ni Talia na si Thaddeus ang pinakamagaling, na si Thaddeus ay isang haring walang korona dahil sa mga Alvarado, ay unti-unting nalaso ng isipan ng asawa ni Teddy hanggang sa ituring niyang kaaway ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanya. Doktor ka, di ba? Nagulat si Teddy nang marinig ang boses ni Thaddeus sa pinto. Nakasandal ang lalaki sa hamba, hawak ang isang baso ng alak, ang mga mata ay mapupula at puno ng pangungutya. Bakit hindi mo gamitin ang talino mo para intindihin ang sarili mo? Bakit kailangang pakialaman ang buhay ni Talia? Asik ni Thaddeus. Ang boses ay paos at puno ng puot. She's soft, Teddy. She's kind. She's everything you are not. Ikaw,
Para kang robot. Puro ka logic, puro ka prinsipyo, nakakasakal. Humarap si Teddy. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Nakakasakal ang prinsipyo dahil ito ang humihila sa'yo pabalik sa lupa kapag sinusubukan mong lumipad gamit ang pakpak na hindi sa'yo. Thaddeus. Soft? Kind? Ang tinatawag mong kabaitan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa dangal mo. Stop it with the dangal talk. Sigaw ni Thaddeus. Halos maibuhos ang alak sa carpet. Puro kadangal, pero hindi mo ako mabigyan ng anak. Anong silbi ng apelyido ko kung mamamatay lang sa'yo? Talia gave me a son. Sa mata ng Diyos, siya ang asawa ko. Sa mata ng Diyos? Ulit ni Teddy. Ang kanyang boses ay naging matalas na parang surgical knife. Huwag mong idamay ang Diyos sa kalaswaan mo. At tungkol sa anak, siguraduhin mo muna kung kaninong dugo ang nananalaytay sa batang iyon bago mo isugal ang buong karera mo. Natigilan si Thaddeus. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. What do you mean? Lumapit si Teddy. Ang amoy ng alak mula kay Thaddeus ay tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Talia Mendoza is not as soft as you think. Sa records ng nursing school niya, may mga kaso na siya ng pangunguwalta sa mga pasyente. At ang kondo na tinitirhan niya ngayon? Hindi lang ikaw ang nagbabayad ng amortization niyan, Thaddeus. May isa pang bank account na nagpapasok ng pera buwan-buwan. You're lying! Sinisiraan mo lang siya dahil desperada ka. Singhal ni Thaddeus, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ngumiti si Teddy, isang ngiting punong-puno ng babala. Hindi ako ang desperada, Thaddeus. Ako ang nagmamasid. At habang iniisip mo na ikaw ang hari sa mundong itinayo ni Talia, hindi mo alam na isa ka lang sa mga piyesa sa laro niya. Bago pa makasagot si Thaddeus, tumunog ang telepono ni Teddy. Isang alerto mula sa bangko ni Thaddeus. Isang malaking halaga ang inilabas mula sa emergency fund ng militar na hawak ng kanyang unit. Isang transaksyon na ginawa gamit ang digital signature ni Thaddeus. 5 minuto lang ang nakalilipas. Lumingon si Teddy kay Thaddeus na tila wala pang malay sa nangyayari. Thaddeus, kakasabi mo lang na hindi ka magnanakaw. Bulong ni Teddy habang ipinapakita ang screen. Pero bakit ang pera ng mga sundalo mo ay papunta na ngayon sa isang offshore account sa pangalan ng kapatid ni Talia? Ang mukha ni Thaddeus ay naging abo. Sa labas, ang kulog ay gumuhit sa langit, tila isang hudyat ng paparating na pagguho. Ang bawat paghinga ni Thaddeus ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi galing sa init ng gabi, kundi mula sa malamig na katotohanan na nakalantad na sa screen ng laptop ni Teodora. Ang perang inilaan para sa operasyon ng mga sugatang sundalo ay naglaho sa isang kisap mata, papunta sa isang account na walang kinalaman sa tungkulin. It's not what you think, Teddy. Pautal-utal na simula ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay naging malambot. Ang boses na ginagamit niya noon kapag sinusubukan niyang amuhin si Teddy pagkatapos ng isang mahabang pag-aaway. I was just securing Talia's future at ang anak natin. Gusto ko lang na may madatnan silang ginhawa. Hindi ba't obligasyon ng isang ama na protektahan ang pamilya niya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teddy. Pamilya? Thaddeus, ang pamilyang tinutukoy mo ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng dangal mo. Ninakawan mo ang mga taong handang mamatay para sa iyo, para lang mapaligaya ang isang babaeng hindi ka naman totoong mahal. Biglang nagbago ang anyo ni Thaddeus. Ang kanyang pagiging maamo ay napalitan ng isang mapangganib na bagsik. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng kanyang mesa at marahas na inihagis ito sa tapat ni Teddy. Ang tunog ng folder na humampas sa kahoy na mesa ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Huwag mong pag-usapan ang dangal sa akin. Sigaw ni Thaddeus, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Sa loob ng 10 taon, Teddy, kinain ko ang lahat ng pride ko para sa iyo at sa papa mo.
Utang na loob. Yan ang lagi ninyong isinusumbat sa akin. Na lahat ng narating ko ay dahil sa inyo. Na kung hindi dahil sa mga Alvarado, isa lang akong dumi sa kalsada. Lumapit si Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gaslighting na manipulasyon. Alam mo ba kung gaano kahirap ang laging nasa ilalim ng anino ninyo? Talia made me feel like a hero. She made me feel like a man. At ikaw, anong ginawa mo? Dinaliri niya ang folder na inihagis niya. Buksan mo yan, Teddy. Basahin mo ang sarili mong kahihiyan bilang isang asawa. Dahan-dahang binuksan ni Teddy ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag, kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng libu-libong karayom. Sa loob ay ang kanyang mga medical records, mga resulta ng mga fertility tests na ginawa niya sa loob ng nakalipas na 5 taon. Sa bawat pahina, may mga pulang guhit na tila nanunuro sa kanyang pagkabigo. You are broken, Teddy. Bulong ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang baog na babae na walang ibang alam kundi ang mag-utos at magmalaki. Isang PhD psychologist na hindi man lang magawang mabuo ang sariling pamilya. Talia gave me life. Ikaw, binibigyan mo lang ako ng pressure at utang na loob. Tiningnan ni Teddy ang mga dokumento. Naalala niya ang gabing nakunan siya. Ang gabing dumanas siya ng matinding sakit habang si Thaddeus ay nasa isang selebrasyon para sa kanyang bagong ranggo. Hindi niya sinabi sa lalaki ang totoo noon dahil ayaw niyang maging sagabal sa momentum ng karera nito. Pinasa niya ang bigat ng pagkawala ng kanilang anak ng mag-isa habang si Thaddeus ay abala sa pakikipagtagay sa mga matataas na opisyal. Kasalanan ko pa pala? Tanong ni Teddy. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang pait na mas matindi pa sa apido. Dahil ba sa hindi ko nagawang panatilihin ang isang buhay na bunga ng pag-iibigan natin, ay may karapatan ka ng magnakaw sa gobyerno at mambabae? Don't turn this on me. Singal ni Thaddeus. You pushed me to this. Kung sana ay naging sapat kang asawa, hindi ako maghahanap ng iba. You made me feel useless, so I found someone who needed me. Talia is my prize, Teddy. At ang batang nasa sinapupunan niya, siya ang magpapatuloy ng pangalan ko na kailanman ay hindi mo magagawa. Tumayo si Teddy. Dahan-dahang isinara ang folder ng kanyang medical records. Ang hiya na inaasahan ni Thaddeus na makita sa kanyang mukha ay wala roon. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang pangalan mo, Thaddeus, sabi ni Teddy habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ang pangalang Castillo ay magiging kasing kahulugan na lang ng isang traidor. You think Talia is your prize? Hintayin mo ang sandali na wala ka ng perang maibibigay sa kanya. Doon mo makikita kung gaano kanya kamahal. Kinuha ni Teddy ang kanyang bag at ang laptop. Bago siya lumabas ng opisina, lumingon siya kay Thaddeus nang may isang matalim at nakapangingilabot na ngiti. Tama ka, Thaddeus. Ang dangal ay hindi para sa lahat, bulong niya. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ka talaga. At huwag kang mag-alala. Ang utang na loob na sinasabi mo, ituturing ko na yung bayad na. Simula sa gabing ito, wala ka ng utang sa amin dahil wala ka na ring pag-aari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Thaddeus. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Enjoy your honor while you can, Thaddeus. Dahil bukas paggising mo, ang tanging itatawag sa iyo ng mga tao ay ang lalaking walang dangal. Lumabas si Teddy ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabi pang oras ni Thaddeus sa kanyang kinalalagyan. Ang sining ng pakikidigma ay hindi lamang tungkol sa bilis ng pagbunot ng baril o sa dami ng bala sa magasin. Para kay Teodora, ang tunay na giyera ay nagsisimula sa pananahimik, sa pagmamasid sa bawat bitak ng kuta, ng kaaway, hanggang sa kusa itong gumuho. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang nakaparada sa isang madilim na sulok malapit sa Camp Aguinaldo, tinitingnan ni Teddy ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Colonel Renato Vergara.
Si Renato ay matalik na kaibigan ni Thaddeus, ang taong nakakaalam ng bawat lihim ng kanyang asawa sa loob ng unit. Ngunit sa gabing ito, ang katapatan ni Renato ay nayanig ng takot at konsensya. "I'm sorry, Ma'am Teddy." Bulong ni Renato kanina sa kanilang lihim na pagkikita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang flash drive. I tried to talk him out of it. Sabi ko sa kanya, "Tad, huwag mong gawin yan kay Teddy, lalo na kay General." Pero wala siyang pakinig. "He's obsessed, Ma'am. Talia is feeding his ego, telling him he's better than the General himself." Binuksan ni Teddy ang laptop. Ang bawat file na lumalabas ay tila isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Hindi lang pala ang pondo ng operasyon ang ginalaw ni Thaddeus. Ginamit din nito ang Disaster Relief Fund, perang nakalaan para sa mga pamilya ng mga sundalong nasalanta ng bagyo upang bayaran ang down payment ng isang luxury condo sa Bonifacio Global City. Isang matalim na pait ang gumuhit sa lalamunan ni Teddy. Naalala niya kung paano niya tinanggihan ang hiling ng kanyang ina na iparenovate ang kanilang lumang bahay sa probinsya dahil sabi ni Thaddeus ay kailangan nating magtipid para sa kinabukasan. Ang kinabukasang sinasabi nito ay hindi para sa kanila, kundi para sa kinalalagyan ng kanyang kabit. Pinaharurot ni Teddy ang sasakyan patungo sa nasabing kondo. Gamit ang susi na nakuha niya mula sa vault ni Thaddeus, pumasok siya sa loob. Ang amoy ng ilang-ilang at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Ang amoy ni Talia. Ang bawat gamit sa loob ay bago, elegante at sumisigaw ng karangyaan. Hinawakan ni Teddy ang isang velvet na sofa. Malambot ito, kaaya-aya sa balat. Ngunit para kay Teddy ay tila gawa ito sa mga pangarap na ninakaw sa kanya. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang blueprint. Hindi ito plano para sa bahay. Ito ay isang detalyadong mapa ng Logistics Division ng Military Headquarters kung saan ang kanyang ama, si Tuong Thomas, ang namumuno. "Anong binabalak mo, Thaddeus?" Bulong ni Teddy, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at galit. Kinuha niya ang kanyang tablet at sinimulang iskan ang mga papel na nakakalat sa study table ni Thaddeus sa loob ng kondo. Doon niya nakita ang isang lihim na memo. Isang balangkas ng planong isabotahe ang darating na inspeksyon ng General Inspectorate. Layunin nitong palabasin na si Tuong Thomas ay sangkot sa isang malaking anomaly sa pagbili ng mga armas. Isang kasalanang si Thaddeus mismo ang gumagawa, ngunit ibinibintang sa kanyang biyenan. "Hindi lang niya ako gustong palitan." Mapait na napagtanto ni Teddy. Gusto niyang wasakin ang buong pamilya ko para siya ang umakyat sa tuktok. Isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang boses ni Talia ay narinig niya mula sa labas, tumatawa ng malakas habang may kausap sa telepono. "Yes, baby. Everything is ready. Sa susunod na buwan, hindi na tayo magtatago. Thaddeus promised me." Pagkatapos bumagsak ng matanda, siya na ang papalit sa posisyon. At ang asawa niyang psychologist, mapupunta yun sa mental hospital sa sobrang depression. "I'll make sure of that." Napakuyom ang mga palad ni Teddy hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang gigil na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang basta selos. Ito ay isang nag-aapoy na pagnanais na protektahan ang kanyang ama at ang dangal ng kanilang pangalan. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina sa balkonahe habang bumubukas ang pinto. Pumasok si Talia, bit-bit ang mga designer shopping bags. Ang mukha ay puno ng tagumpay at kasakiman. Hindi alam ng babaeng ito na sa dilim ng silid may isang matang nagmamasid. Isang mga ngaso na hindi titigil hanggang sa makuha ang bawat piraso ng katarungan. Kinuha ni Teddy ang kanyang cellphone at ni-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Talia. Habang nagsasalita ang babae tungkol sa kanilang plano ni Thaddeus na ilaglag ang general, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Teddy. "Thaddeus Castillo," bulong ni Teddy sa kanyang isip
habang dahan-dahang lumalabas sa balkonahe patungo sa fire escape. Akala mo ay nakahanap ka ng kakampi sa isang ahas. Hindi mo alam na sa bawat hakbang mo patungo sa itaas, ako ang naglalagay ng patibong sa iyong paanan. Ngunit bago pa siya makababa, isang dokumento sa ilalim ng mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang bank transfer mula sa isang kumpanyang may kinalaman sa isang dayuhang sindikato. Ang halaga? Sapat na para ituring na treason, pagtatraidor sa bayan. Ang giyera ay hindi na lamang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng kanyang ama at ng buong institusyon na binuo ng kanilang dugo at pawis. Ang bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga gintong tsapa sa uniforme ay pumupuno sa loob ng Grand Ballroom ng AFP Commissioned Officers Club. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier, ang bawat opisyal ay naglalakad ng may mataas na noo. Tila ba ang bawat hakbang nila ay nakatapak sa ulap ng kapangyarihan. Ngunit para kay Teodora, ang gabing ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang pagtatanghal ng mga maskara, isang laro ng anino kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na patalim. Nakasuot si Teddy ng isang asul na terno na gawa sa pinong pinya, kasing amo ng langit, ngunit kasing tigas ng bakal ang kanyang tindig. Sa kanyang tabi, si Thaddeus ay mukhang isang bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Hawak nito ang isang baso ng champagne, tumatawa kasama ang mga matataas na opisyal, tila ba wala siyang itinatagong dumi sa ilalim ng kanyang kintab na sapatos. "Smile, Teddy!" Bulong ni Thaddeus sa kanyang tabi. Hindi nawawala ang plastik ng ngiti sa mga labi. "Huwag mong sirain ang gabi ko. This is the night the board will announce the shortlist for the logistics command. Kapag nakuha ko yan, hindi na tayo tatawaging anino ni Thomas. We will be the new power couple of the army." Tumingin si Teddy sa asawa. Ang kanyang mga mata ay walang mabakas na kahit anong emosyon. Power couple, Thaddeus? O baka naman isang hari na nakatuntong sa isang tronong gawa sa buhangin? Bahagyang nanginig ang panga ni Thaddeus, ngunit bago pa siya makasagot, ay lumapit na si Tuong Thomas. Ang kanyang ama ay mukhang isang matandang leon, pagod ngunit may awtoridad na hindi kayang tapatan ng kahit sinong mas batang opisyal. "Thaddeus," bati ni Thomas. Ang boses ay malalim at puno ng bigat. "Teodora, mabuti at nakarating kayo. Balita ko ay naging abala ka sa unit mo nitong mga nakaraang araw, Thaddeus." "Always for the service, sir," tugon ni Thaddeus nang may matikas na pagsaludo. "And of course, for the family name. I want to make sure I'm worthy of being an Alvarado." Napatingin si Teddy sa kanyang ama. May isang lihim na pag-uusap sa kanilang mga mata. Isang senyales na tanging silang dalawa lamang ang nakakaunawa. Dahan-dahang lumapit si Teddy kay Thaddeus. Inayos niya ang nakangiwing kuwelyo ng asawa, isang kilos na tila ba puno ng pagmamahal sa paningin ng mga nakapaligid sa kanila. "Hayaan mong ayusin ko ang uniforme mo, Thaddeus," malambot na sabi ni Teddy. Ngunit ang kanyang boses ay naging matalas nang bumulong siya sa tenga nito. "Ngayong gabi, mukhang-mukha ka ng isang general. Sayang lang, dahil kulang ka sa isang bagay na kailanman ay hindi mabibili ng pera mo sa offshore account." Ang dangal. Napatigas ang katawan ni Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ngunit bago siya makakilos, ay lumayo na si Teddy nang may isang matamis na ngiti. "Excuse me, Papa," sabi ni Teddy kay Thomas. "May kailangan lang akong ibigay sa inyo para sa review ninyo mamaya sa board meeting." Iniabot ni Teddy ang isang itim na folder sa kanyang ama. Sa paningin ni Thaddeus, ito ay tila isang rekomendasyon lamang para sa kanyang promosyon. Ngunit sa loob niyon ay ang lahat ng ebidensya ng corruption, ang mga bank transfers kay Talia, at ang blueprint ng pananabotahe sa Logistics Command. "Salamat, Teodora," seryosong sabi ni Thomas. "I'll make sure the board sees this immediately." Papalayo na sana ang general nang biglang magkaroon ng bulungan sa may pintuan ng ballroom.
Ang mga gwardya ay tila naguguluhan kung papapasukin ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, may bitbit na sanggol, at mukhang desperada. Si Talia Mendoza. Ang bulong-bulungan ay naging parang apoy na kumalat sa buong silid. Ang mga opisyal ay nagsimulang tumingin kay Thaddeus, pagkatapos ay kay Teddy, at sa huli ay sa babaeng nasa pintuan. Namutla si Thaddeus. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay tila malalaglag na sa sahig. Si Talia ay hindi basta-basta dumating. Ito ay bahagi ng kanyang plano na hiyain si Teddy at pilitin si Thaddeus na kilalanin siya sa harap ng lahat. "Thaddeus!" sigaw ni Talia. Ang boses ay bumasag sa mahinhin na tugtog ng orkestra. "Hindi mo ba bibitbitin ang anak natin? Sabi mo ay dito tayo magsisimula ng bagong buhay." Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang lahat ng maskara ay tila natunaw sa init ng iskandalo. Tumingin si Teddy sa kanyang asawa. Ang lalaking akala ay kaya niyang paglaruan ng lahat. "Ito na ba ang tagumpay na sinasabi mo, Thaddeus?" Mahinahong tanong ni Teddy. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin sa gitna ng kaguluhan. "Ang diamanteng singsing na binili mo ay hindi sapat para itago ang baho ng katotohanan." Bago pa makakakilos ang sinuman, pumasok ang mga tauhan ng military police sa loob ng ballroom. Hindi sila lumapit kay Talia. Lumapit sila kay Thaddeus Castillo. Ang bawat tunog ng matigas na swelas ng sapatos ng mga military police sa makinis na marmol ng ballroom ay tila bawat hampas ng martilyo sa kabaong ng ambisyon ni Thaddeus. Ang lahat ng mata, ng mga general, ng kanilang mga asawa, at ng mga banyagang dignitaryo ay nakatuon sa gitna ng silid. Doon, ang nagniningning na bituin ng sandatahang lakas ay unti-unting naglalaho ang ningning, pinalitan ng pamumutla na kasing puti ng papel. "Colonel Thaddeus Castillo." Ang boses ng Provost Marshal ay malalim at walang bahid ng emosyon. Umaling-awngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. "By the order of the Commanding General and the Board of Military Discipline, you are hereby relieved of your command, effective immediately." Isang sabay-sabay na paghinga ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Si Thaddeus ay tila estatwang hindi makagalaw. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig hanggang sa dahan-dahan itong mabitawan. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal at ang pagtilamsik ng alak sa kanyang sapatos ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Anong ibig sabihin nito?" Nauutal na tanong ni Thaddeus. Tumingin siya kay Tuong Tomas, umaasang may makikitang kahit katiting na awa. "Papa, Sir, this must be a mistake." Isang malaking pagkakamali ito. Lumapit si Tuong Tomas. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng granita. "Ang tanging pagkakamali ko, Thaddeus, ay ang hayaan kang pasukin ang pamilya ko at ang institusyong ito. Binigyan kita ng tiwala, pero ibinenta mo ang dangal ng iyong uniforme para sa sarili mong kasakiman." Sa gilid, si Talia ay nakatayo pa rin. Bit-bit ang sanggol. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay napalitan ng matinding takot. Nang makita niyang pinalilibutan na ng mga sundalo si Thaddeus, sinubukan niyang lumapit, ngunit hinarang siya ng dalawang babaeng opisyal. "Thaddeus, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang susunod na mamumuno." Sigaw ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Ang anak natin. Paano ang anak natin?" Tiningnan ni Teddy ang babaeng naging mitya ng kanyang pighati. Walang galit sa mga mata ni Teddy. Tanging matinding pagkapuot na nauwi sa pandidiri. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa kanyang asawa. Ang bawat galaw ni Teddy ay may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit sinong naroon. "Teddy, please, tulungan mo ako." Bulong ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay tila isang bata na humihingi ng patawad pagkatapos makabasag ng mamahaling gamit. "Kausapin mo ang papa mo. Alam mong mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat ng ito dahil sa pressure.
dahil gusto kong maging sapat para sa iyo. Huminto si Teddy sa harap ni Thaddeus. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kaliwang kamay ng asawa, ang kamay kung saan nakasuot ang kanilang wedding ring. Hinubad ni Teddy ang kanyang sariling singsing, ang gintong sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang katapatan at sakripisyo. Ang pressure na sinasabi mo, Thaddeus, ay ang bigat ng sarili mong konsensya, mahinahong sabi ni Teddy. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang isang nasaktang babae lamang ang nagtataglay. Hindi ka naging kulang. Pinili mong maging traidor. Pinili mong nakawin ang pondo ng mga sundalo para sa isang babaeng akala mo ay mahal ka. Pero ang totoo ay mahal lang ang posisyong maibibigay mo. Inilagay ni Teddy ang kanyang singsing sa palad ni Thaddeus. Pagkatapos ay isinara ang mga daliri nito. Ang malamig na bakal ng mga posas ay narinig na nag-uumpugan habang inilalagay ito ng mga pulis sa mga kamay ni Thaddeus. Ito ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo, bulong ni Teddy, sapat lang para marinig ng lalaki. Ang katotohanan, ngayong gabi, hindi ka na asawa ng isang Alvarado. Hindi ka na rin opisyal ng gobyernong ito. Ikaw na lang si Thaddeus Castillo, isang lalaking walang kinalalagyan, walang dangal at walang bukas. Dalhin na siya, maikling utos ni Tuong Thomas. Habang hinihila si Thaddeus palayo, ang lalaki ay pilit na lumingon kay Talia. Ngunit ang Wynars, sa halip na sumunod, ay dahan-dahang umaatras. Nakita ni Talia na ang ginto na inaasahan niyang makuha ay naging bakal na rehas. Ang sanggol sa kanyang bisig ay tila naging isang pabigat sa kanyang planong tumakas. Tumayo si Teddy sa gitna ng ballroom. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ramdam niya ang lamig ng gabi sa labas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng pighati ay dahan-dahang namamatay. Pinalitan ng isang bagong liwanag. Ma'am Teddy, lumapit si Colonel Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. I'm so sorry it had to end this way. Tumingin si Teddy sa malawak na bulwagan, sa mga taong muling nagsimulang magbulungan. Hindi ito ang katapusan, Renato. Ito ang unang gabi na makakahinga ako ng maluwag ng walang amoy ng pagtatraidor. Ang silid ng interogasyon sa loob ng intelligence service ng AFP ay hindi kasing kinang ng ballroom. Dito, ang amoy ng lumang papel at malamig na semento ang namamayani. Walang mga chandelier. Tanging isang bumbilya na naglalabas ng maputlang liwanag, tila isang matang mapanuri na hindi kumukurap. Sa gitna ng silid, nakaupo si Thaddeus Castillo. Wala na ang kanyang mga balikat na dati ay pinalalamutian ng mga gintong bituin. Ang kanyang uniforme ay hinubaran na ng lahat ng sagisag ng kapangyarihan. Sa harap niya, si Colonel Renato Vergara ay nakatayo ng matikas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Inilatag ni Renato ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol na umaling-awngaw sa tahimik na silid. Tad, bakit mo ginawa ito? Mahinahong tanong ni Renato. Hindi lang pera ang ninakaw mo. Ninakawan mo rin ng pag-asa ang mga pamilya ng mga kasamahan nating namatay sa field. Ang perang para sa kanila ay napunta sa isang kondo at sa mga luho ng isang babaeng hindi mo naman pala pagmamay-ari. Hindi mo naiintindihan, Renato? Sigaw ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. I did it for my future, for my son. Gusto ko lang na may maiwan ako na hindi galing sa mga Alvarado. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa sarili mong mga paa? Isang boses ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Teodora, kasunod si Attorney Teresa Robles. Ang tindig ni Teddy ay kasing talas ng isang espada, walang bahid ng kahinaan. Thaddeus, ang pagtayo sa sariling mga paa ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pag-apak sa ulo ng iba. Ipinatong ni Teddy ang isang puting sobre sa tapat ni Thaddeus. Basahin mo ito. Ito ang huling piraso ng katotohanang kailangan mong malaman. Nanginginig ang mga daliri ni Thaddeus habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang resulta ng
DNA test na kinuha ni Teddy mula sa ospital gamit ang kanyang autoridad bilang asawa at koneksyon sa military medicine. Sa ilalim ng column ng probability of paternity, ang nakasulat ay 0.00%. Ang mukha ni Thaddeus ay tila naging abo. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay at dahan-dahang lumapag sa malamig na sahig. Hindi ito totoo. Talia wouldn't do this to me. Sabi niya. Ako lang. Talia Mendoza is a survivor, Thaddeus. Malamig na paliwanag ni Teddy. Ginamit kanya bilang panakipbutas dahil alam niyang ang tunay na ama ng bata ay isang dayuhang negosyante na may asawa na rin. Kailangan niya ng isang Colonel Castillo para protektahan siya at bigyan ng marangyang buhay. Ang akala mong tagapagmana ay isa lamang bahagi ng kanyang scam. Sa sandaling yon, ang huling kuta ng pagkatao ni Thaddeus ay gumuho. Ang kanyang balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa matinding kahihiyan na nalaman niyang naging sunod-sunuran siya sa isang babaeng niloko lang siya. Samantala, sa labas ng gusali, si Talia Mendoza ay kinakaladkad palabas ng kanyang marangyang kondo ng mga sheriff. Ang kanyang mga designer bags ay nakakalat sa kalsada, nababasa ng ulan at natatapakan ng mga dumadaan. Ang sanggol sa kanyang bisig ay umiiyak ng malakas, ngunit ang tanging iniisip ni Talia ay kung paano itatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media na nag-aabang sa labas. Wala na ang colonel na magtatanggol sa kanya. Wala na ang perang pambayad sa kanyang mga luho. Ang lahat ng kanyang binuong kasinungalingan ay tinangay ng malakas na agos ng karma. Lumingon si Teddy sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Naghain na ako ng annulment papers, Thaddeus. At tungkol sa kaso mong plunder at treason, ang papa na ang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala, bibisitahin kita sa kulungan. Para lang ipaalala sa iyo na ang isang Alvarado ay hindi kailanman sumusuko, lalo na sa isang duwag na gaya mo. Lumabas si Teddy ng silid ng interogasyon nang hindi lumilingon. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay nagbibigay ng isang uri ng pag-asa. Ma'am Teddy! Tawag ni Renato na sumunod sa kanya. Anong plano mo ngayon? Huminto si Teddy at tumingin sa malawak na parade ground ng kampo. Magsisimula uli, Renato. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko natahiin ang uniforme ng ibang tao. Susuotin ko na ang sarili kong dangal. Ang bulwagan ng General Court Martial ay kasing lamig ng isang kabaong. Ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa mga kasaysayan ng katapangan at katapatan. Ngunit sa gabing ito, ang namamayani ay ang amoy ng luma at seryosong tungkulin. Ang mga matataas na opisyal na nakaupo sa mahabang mesa ng hukom ay may mga mukhang kasing tigas ng adobe. Ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin sa lalaking nasa gitna. Si Thaddeus Castillo ay hindi na ang makisig na tuwangta na tinitingala sa mga parada. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga nasa ilalim ng kustodya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang ibang makita kundi ang sahig. Wala na ang kislap ng gintong tsapa sa kanyang dibdib. Ang tanging natitira ay ang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling ambisyon. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Teodora. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nagsasabi ng totoo ang nagtataglay. Sa tabi niya ay si Attorney Teresa Robles, na handa sa huling yugto ng labanang ito. Tumayo ang akusado, utos ng namumunong general. Sa pagtayo ni Thaddeus, ang tunog ng pagpihit ng kanyang mga kasukasuan ay tila narinig sa buong silid dahil sa sobrang katahimikan. Thaddeus Castillo,
Matapos ang masusing investigasyon ng Board of Inquiry, napatunayan ng hukumang ito na ikaw ay nagkasala sa mga sumusunod: plunder ng pondo ng military logistics, grave misconduct, at conduct unbecoming of an officer and a gentleman, pagbasa ng general sa hatol. Dahil dito, ikaw ay formal na tinatanggalan ng iyong ranggo, ng lahat ng iyong benepisyo, at ikaw ay itinitwalag sa sandatahang lakas ng Pilipinas ng may habambuhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga nakikinig. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. "Teddy!" Bulong ni Thaddeus habang inilalabas siya ng mga gwardya. Tumigil siya sa tapat ng asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Teddy, please, isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang mga gabi na ako lang ang kasama mo. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. I'm still your husband. Utang na loob, tulungan mo ako." Tumingin si Teddy ng diretso sa mga mata ni Thaddeus. Walang galit, wala ring pait. Ang nakita ni Thaddeus ay ang isang malawak at malalim na kawalan, isang pader na hindi na niya kailanman muling matitibag. "Ang asawang minahal ko, Thaddeus, ay namatay na noong gabing mas pinili mong hawakan ang kamay ng ibang babae sa silid ng panganganak." Mahinahong sagot ni Teddy. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pako sa krus ni Thaddeus. "Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na gumamit sa pangalan ng aking ama para magnakaw sa bayan. Ang 10 taon na sinasabi mo, itinuturing ko na yung bayad sa lahat ng kasalanang ginawa mo sa akin. Wala ka ng utang sa akin, Thaddeus, dahil wala ka na ring halaga sa buhay ko." Inabot ni Teddy ang huling dokumento kay Thaddeus, ang formal na desisyon ng korte para sa annulment ng kanilang kasal. "Mula sa sandaling ito, hindi mo nadala ang pangalan ng mga Alvarado. At ako, hindi na rin ako isang Kastilyo. Binabawi ko na ang bawat hibla ng dangal na ipinahiram ko sa iyo." Napaluhod si Thaddeus sa malamig na sahig. Ang kanyang pag-iyak ay hindi naririnig, ngunit ang pagyanig ng kanyang balikat ay sapat na para makita ang kanyang lubos na pagkatalo. Ang hiya na kinatatakutan niya ay tuluyan ng lumamon sa kanya sa harap ng kanyang mga dating kasamahan. Habang hinihila si Thaddeus palayo, tumayo si Teddy at lumabas ng korte. Sa labas, naghihintay ang kanyang ama, si Tuong Tomas. Ang matandang general ay hindi nagsalita. Sa halip ay ibinigay niya ang kanyang kamay sa kanyang anak. Isang mahigpit na pisil ang nagpaabot ng lahat ng pagmamalaki at suporta na kailangan ni Teddy. "Tapos na, Papa," bulong ni Teddy. "Hindi, anak," sagot ni Thomas habang nakatingin sa malayo. "Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay mo na tunay na sa'yo. Ang dangal na itinayo mo ngayong araw ay hindi galing sa akin, kundi galing sa sarili mong puso." Naglakad silang magkasama patungo sa kanilang sasakyan. Sa malayo, nakita ni Teddy si Colonel Renato na sumaludo sa kanya ng may matinding respeto. Hindi bilang asawa ng isang opisyal, kundi bilang isang babaeng nanindigan para sa katotohanan. Sa bawat hakbang ni Teddy palayo sa gusaling iyon, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib, ang bawat alaala ng pagtatraidor, ng panunumbat, at ng sakit ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang pangalan, Teodora Alvarado, ay muling naging malinis, matatag, at malaya. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa puting pader ng kanyang bagong opisina ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na matagal nang nakasara. Wala na ang amoy ng luma at mabigat na kahoy ng mansyon ni Thaddeus. Ang namamayani rito ay ang bango ng sariwang bulaklak ng sampagita at ang amoy ng bagong timplang kape. Sa pintuan, nakasulat sa gintong letra ang kanyang pangalan, Dr. Teodora Alvarado, Senior Psychological Consultant. 2 taon na ang nakalipas mula nang huling humakbang si Teddy sa loob ng korte militar.
Ang mga sugat na dati ay bukas at nagdurugo ay naging mga pilat na matigas, matatag, at nagsisilbing paalala ng kanyang pagkapanalo sa sarili. Sa loob ng 2 taong iyon, hindi siya huminto sa pagbuo ng kanyang sariling pangalan. Pinangunahan niya ang Alvarado Foundation for Military Families, isang programa na nagbibigay ng suporta sa mga asawa ng mga sundalo na dumaranas ng pang-aabuso at pagtatraidor. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok si Colonel Renato Vergara. Hindi na ito ang malungkot na opisyal na nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Ngayon, si Renato ay mukhang mas panatag. Ang kanyang uniforme ay kasing linis ng kanyang intensyon. "Good morning, Doc Teddy," bati ni Renato. Bit-bit ang isang maliit na pasong may tanim na jasmine. "Nabalitaan kong ito ang paborito mong bulaklak. Sabi mo noon, gusto mong magkaroon ng hardin nito, di ba?" Ngumiti si Teddy, isang ngiting hindi napilit. Tinanggap niya ang halaman at inilagay ito sa tabi ng kanyang bintana. "Salamat, Renato. Alam mo, noon ay pinagbabawalan ako ni Thaddeus na magtanim nito. Masyado raw mabango, nakakahilo. Pero ngayon, napagtanto ko na ang bango nito ay ang amoy ng kalayaan." Umupo si Renato sa harap ng kanyang mesa. "How are you, Teddy? I mean, really, how are you? Balita ko ay naging matagumpay ang seminar mo sa Fort Magsaysay last week." "It was fulfilling, Renato," sagot ni Teddy habang inaayos ang ilang papeles. Maraming mga babae ang nahanap ang kanilang boses dahil sa programa. Ang makita silang tumatayo para sa kanilang sarili, doon ko nararamdaman na may saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. It's like I'm healing myself by healing them. "You've come a long way," paghanga ni Renato. Bahagyang tumigil ang lalaki, tila nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin. "Narinig mo ba ang balita? Tungkol sa kanya?" Tumigil si Teddy sa kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang puso ay hindi bumilis ang tibok. "Si Thaddeus? Ano ang balita?" Nailipat na siya sa isang minimum security facility sa probinsya. Kwento ni Renato. "Wala na siyang kahit ano, Teddy. Ang pamilya niya ay itinakwil na rin siya dahil sa kahihiyan. Si Talia naman, narinig kong nasa abroad na, nagtatrabaho bilang caregiver pero baon sa utang at palipat-lipat ng tinitirhan. Ang batang akala ni Thaddeus ay kanya, iniwan na rin sa mga kamag-anak." Tumingin si Teddy sa malayo, sa mga sundalong nagmamarcha sa parade ground sa labas. Walang saya siyang naramdaman sa balitang yon. Tanging isang malalim na pagtanggap sa batas ng buhay. Ang karma ay hindi palaging dumarating na may kasamang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay dahan-dahang pag-ubos sa lahat ng bagay na inakala ng isang tao na mas mahalaga kaysa sa dangal. "Hindi ko na sila iniisip, Renato," mahinahong sabi ni Teddy. "Ang galit ay isang mabigat na bagahe. Matagal ko na silang binitawan para makahinga ako ng maluwag." Tumayo si Renato at lumapit sa bintana, kasama si Teddy. "Hindi lahat ng babae ay kasing tapang mo, Teddy. Most would have broken, pero ikaw, naging mas matatag ka pa sa bakal." Humarap si Teddy kay Renato. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha. "Hindi dahil sa matapang ako, Renato. Dahil lang siguro sa mas mahal ko ang sarili ko kaysa sa kasinungalingang binuo ni Thaddeus. At dahil may mga taong tulad mo na hindi ako iniwan sa dilim." Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng pangako. Hinawakan ni Renato ang kamay ni Teddy. Isang simpleng pagpapatunay ng respeto at marahil ng isang bagay na higit pa roon sa darating na panahon. "Ready for lunch?" Aya ni Renato. "I know a place na walang amoy ng ospital o kampo. Just good food and peace of heart." Tumawa ng mahina si Teddy. "I'd love to. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang manlilibre. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo, Renato." "Deal!" sagot ni Renato ng may ngiti. Habang lumalabas sila ng opisina,
Lumingon si Teddy sa kanyang hardin ng jasmine sa bintana. Ang bawat talulot ay dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay isa ng kwento ng pagbangon. Ang dangal ay hindi lamang tungkol sa kung paano ka tinitingnan ng ibang tao, kundi kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili sa harap ng salamin ng walang bahid ng pagsisisi. Ang dapit hapon sa Fort del Pilar ay kasing ningning ng mga pangarap na muling nabuo mula sa abo. Ang hanging nagmumula sa mga bundok ng Cordillera ay may dalang lamig na humahaplos sa balat. Ngunit sa loob ng dibdib ni Teodora Alvarado, ang tanging naroon ay ang init ng isang pusong, sa wakas, ay nahanap na ang kanyang tahanan. Nakatayo si Teddy sa likod ng entablado, suot ang kanyang formal na puting gown na may disenyo ng mga bulaklak ng jasmine sa laylayan. Sa kanyang harapan, ang libu-libong mga kadete at mga matataas na opisyal ay naghihintay para sa kanyang talumpati bilang panauhing pandangal. Hindi na siya tinatawag na asawa ni Thaddeus o anak ni General Thomas. Ngayon, ang bawat balita at dokumento ay tumutukoy sa kanya bilang si Dr. Teodora Alvarado, ang tagapagtanggol ng dangal ng pamilyang militar. "You look beautiful, Doc Teddy," bulong ni Renato Vergara sa kanyang tabi. Suot na ngayon ni Renato ang kanyang bagong ranggo bilang general, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng mapagpakumbabang paghanga. "Salamat, Renato," sagot ni Teddy nang may matamis na ngiti. "Salamat sa pagiging saksi sa bawat hakbang ko pabalik sa aking sarili." Bago siya tumuntong sa podium, sumagi sa kanyang isipan ng isang balita na nabasa niya noong nakaraang linggo. Isang larawan sa pahayagan ang nagpakita ng isang lalaking marusing, nagtatrabaho bilang isang construction worker sa isang malayong probinsya. Ang lalaking iyon, na dati ay may kislap ng mga bituin sa kanyang balikat, ay hindi na makatingin sa kamera dahil sa matinding kahihiyan. Si Thaddeus Castillo ay isa na lamang anino ng nakaraan. Isang taong nawalan ng pangalan, nawalan ng yaman, at higit sa lahat, nawalan ng dangal na kailanman ay hindi na niya mababawi. Samantala, si Talia Mendoza ay nabalitang nadipora mula sa ibang bansa matapos masangkot sa isa na namang iskandalo ng pagnanakaw. Ang babaeng akala ay mapapalitan ng reyna ay natapos bilang isang palaboy sa mga lansangan ng Maynila. Bitbit ang pagsisisi na hindi na matatapos. Huminga ng malalim si Teddy at humarap sa mikropono. Ang amoy ng jasmine mula sa kanyang suot ay humahalo sa amoy ng kalayaan. Sa bawat isa sa inyo na narito, simula ni Teddy, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong parade ground. Ang dangal ay hindi isang bagay na isinusuot kasama ng uniforme. Hindi ito nabibili ng pera at hindi ito naibibigay ng kahit sinong makapangyarihan. Ang dangal ay ang boses sa loob mo na nagsasabing hindi ka kailanman magpapatalo sa kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang ama, si Tuong Tomas, na nakaupo sa unang hanay. Ang matandang general ay nakangiti, may luhang nagniningning sa mga mata habang sumasaludo sa kanyang anak. Minsan, kailangang mawasak ang lahat ng inaakala nating mahalaga para makita natin kung sino talaga tayo. Pagpapatuloy ni Teddy. Ang pagtatraidor ay maaaring makasira ng isang kasal. Maaari itong makasira ng isang karera. Pero hinding-hindi nito kayang sirain ang isang babaeng marunong tumayo para sa kanyang sariling halaga. Huwag ninyong hayaan na ang utang na loob o ang takot sa hiya ang maging bilangguan ninyo. Ang inyong dangal ay sa inyo lamang at walang sino man ang may karapatang magnakaw nito. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang buong kampo ay tumayo para sa isang masigabong palakpakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teddy ang huling bakas ng hapdi na nawala na sa kanyang puso. Ang 10 taon ng kanyang pananahimik at sakripisyo ay nagbunga ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang siya mismo ang sumulat gamit ang tinta ng kanyang sariling katapangan. Naglakad siya pababa ng entablado, sinalubong siya ni Renato at inalalayan habang sila ay naglalakad
patungo sa gitna ng parade ground. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng araw at ng pagsisimula ng isang mapayapang gabi. Wala nang natitirang galit, wala nang natitirang pait. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng Alvarado na sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan sa gitna ng giyera ng buhay. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makitang ang iyong sarili ay muling nakatayo ng may mataas na noo, malinis na budhi, at pusong puno ng pag-asa.